nagahatindog kay tanan. Let's open our Bible in the book of Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Verse 20, dugang kita tanan, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Dalayawan gid ang pulong sang Ginoo. Magaling ko tanan. Ngayong aga sa tanan. Subong adlaw is March 8. Dasig lang, dugay-dugay tapos naman ng bulan sang March. So salamat sa Ginoo kay ari kita. Salamat sa Diyos sa aton mga presensya. Nabisita kita sa bungaga, si Kristia Magdato. Are? Oh, okay. Praise the Lord. Okay. Sige, salamat, Gid, sa imo presensya. Praise the Lord. March, bulan sa Marso, ang aton nga subject, it's all about the Church of God. Ang Iglesia sang Dios. So that is the center sa aton nga mga messages kag subuman ang aton nga tun-an plus ang aton nga choir nagakanta man may kaangtanan dira. So salamatan naton ang Ginoo sa lakat sang panahon bisan pa sa panag-on sang krisis. Ang Dios way nagaliwat. Amen. He is always faithful in the midst of all the crisis. Everything nga nagakalanabo, malampuasan ta. Kay ang Ginoo, may ara nga permanente nga plano para sa aton. We should not dwell on things that will disturb us. Naga-divert sang aton attention sa Ginoo. We have to focus always sa Ginoo, rather than to all the circumstances which would cause fear sa aton mga kabuhi. Ano aton nga mga balantayan sa sini nga bulan? Of course, bulan sang Marso, hindi giman mabubugat ang aton mga buluhaton, no? But in preparation for our activity next month sa Abril, sa first Wednesday sang April, wala ma-resume na to ng aton nga seven saying service. Wednesday na nga adlaw. And it is also our prayer meeting, and we will try to see to it that we will have to meditate on the sayings of Jesus. First week, Holy Week ina, di ba? So that will be a time for us to once again reminisce or commemorate the death of our Lord Jesus Christ, which has a very important significance sa aton nga mga kabuhi bilang mga Kristiyanon. Without His death and resurrection, we will not have the kind of salvation that we have right now. At the same time, we will be praying for the Lord if He grants us the time that we will have our youth camp 2026. Okay, sa first week sang April.
Liog abi way kita da kuan sugoon nga baskog kamot. Baskog pa kamot mo. Sis ara sa first week sa pizza 2 kag 3 no. Amo na nga aton Holy Week. So April 1, that is Wednesday. Thursday, Friday, that will be our youth camp, supposedly our schedule. And we will be praying for that. After the service, we will have business meeting kag isa ina sa aton nga hambalan. Okay? So muna aton mga importante nga pabalo sa inyo sa sining nga bulan sa Marso kag sila palabuton nga Abril. Sige, so at this time we will welcome each other sa aton nga fellowship subong. Panawag naton sining aton pagtipon ano gani fellowship, di ba? Mag sining fellowship gani, we have to share what is common to us. Anong common sa aton? We have Jesus Christ as our Lord and Savior, right? And He is the center of our gathering today. Without Him, we'll not be here like this. Guro lain ang aton pagtipon diya kun waay ang Ginoo. So mo nang aton nga kun sa mga pagkaon pa, mayara kita ginatawag ng fellowship lunch, fellowship meal, and at this time we will have fellowship together. So let us welcome one another as we shake hands. Shall we all stand? Pakabay naton bisita ya magpungko lang And then you go to her and ask and shake hands with our visitor and to each one of us. As we sing that song, there's a welcome here, there's a welcome here. Ready? Sing. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Once more, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Sige. So, everybody is welcome. Salamat sa Ginoo. Kaya we have time to fellowship the Lord together. Karon sa hapon, padayon ang aton may ara kita equipping, resumption sa aton equipping. And of course, ang aton nga afternoon activities is also related sa aton nga subject, no? Kag on Wednesday, during our prayer meeting, please find time to attend. We are studying about the 1 Corinthians, the book of the 1 Corinthians, which is also very important. The significance sa aton man nga iglesia. As a church, we need to study about how the Lord operates in the different churches regardless of the status of the church. Okay? So, 1 Corinthians, that is our subject for Wednesday. Kung Sunday morning, during the first service, kay Pastor Nakila, nag-take up siya sang Book of Revelation, which is a very important and a very significant book, no? Nga dapat ang isa ka Kristiyano dapat magtuon, no? Parte sa prophecy. Although ngati we will no longer be there, kung worst will come to worst, pero at least may mabalaan mo kung ano ang katahumbla sa mga plano ng Diyos sa atong kabuhi. Kay ang Book of Revelation speaks about the prophecy in the future, no? Future prophecy. So, muna nga importante nga rin ka. Kung first service starts 8 o'clock, kag nagatapos 9 o'clock or 9:15 the most or 9:10 the most, kag ma-start kita by 9:30. Muna nga itong service kung Domingo, 9:30. Hindi 9:15, 9:45, no, 9:30. Okay? And so, kung hapon, we'll have our equipping at 3 o'clock. So, by 2 to 3, that will be a time for you for your training union. Okay? Training union. By group ina, no? Sometimes we call it small group gathering.
So mga grupo, apat ka group man ng aton, young people, young ambassadors, men kag ladies, we are supposed to have that kind of gathering Sunday afternoon, no? Para sa aton man, enhancement sa aton nga nagkalilain nga mga group participation. And then right after that, 3 o'clock to 4 or 4:30, himuan lang naton 3 to 4, mayara kita nga afternoon equipping. Okay? Gisaga, if you have your testimony, first part of that will be the giving of your testimonies. Okay, so it would be a wonderful time together sa Sunday afternoon, and then some studies about the scriptures. Karon sa hapon, we'll be studying about the distinctives of the Baptist. Para balaan mo nga we are Baptist, nga gatuon nga ang anong doktrina anong ginatindugan ta as a Baptist, no? Kay iban way kabalo kung magsiling ka Baptist, ang ila pa minsaro niya reliyon dayon, no? We are not teaching that being a Baptist is kind of religion, but rather it is a kind of all the principles that we learn from the Bible that makes us a Baptist Christian. Okay? We believe that we are saved not by being a Baptist, but being a Christian. But by being the recipient of that salvation through the Lord Jesus Christ. Okay? So, we encourage you to be back this afternoon. No? Iban sa inyo, you are staying here for lunch. And iban nagapauli, but be back in the afternoon, 2 o'clock, no? 2, we'll start our training union, and then 2 to 3. Pagka 3, start ang aton nga afternoon equipping. Kay temprano pata gapauli kung Domingo, by 4:30 tapos na aton nga likuton. If you have something to do, remaining part of the afternoon, we're supposed to have the Sunday 24 hours. But we know that there are things that we have to do after our equipping. So by 4:30, tapos ang aton nga buluhaton, you can go home early. Wednesday man, if you are working 5 o'clock, off mo abi, you can come to church, makaabot ka pa. Kaya nga aton prayer meeting starts at 4:30. 4:30 in the afternoon. 4:30 to 6 muna nga aton nga prayer meeting. So please attend our prayer meeting, which is also a very crucial part sa aton nga church. Kung ang service, kung Domingo sa aga, Domingo sa hapon, Wednesday is considered to be our midweek service. Okay? So, please try to find time to attend our services every week. Okay, so those are our announcements. Okay? Congratulations gali kay Engineer Jerry Justin for passing the anong exam na? Plumbing? Alright. So, hindi lang civil engineer, plumber pa nga registered plumber. So, praise God. No? Pwede na sa kapamirma sang mga gripon nyo nga off mo abi, you can come to church, maka-master plumber, so, praise God. Sa mga balay. No? Pwede na sa kapamirma sang civil engineer, mga gripon nyo nga off mo abi, you can come to church, maka-master plumber, so, sa mga balay. Mga engineer sila nga nagapirma, no? Mayo kay duwa ang iyang nga specialty bilang engineer, no? Hinalanta pa rin sa aton church, mayari pa rin abing electrical engineer para nga makumpleto. May kuha na ta, no? May architect na ta, may civil engineer, may plumber, ano na lang kulang? Embalmer? Sige, so, praise God, no? Salamat sa Ginoo. Sa iya kaayo, sa aton nga utod, Engineer Jerry Justin Tingson. Sige, so, karon gali sa hapon, nagapamangkot si Brother Joe. You can come to church, Master Plumber. Kaya na ba sa mga balay? Dahil ng aton nga, ni? Karon gali sa hapon, nagapamangkot si Brother Joe. You can come to church, Master Plumber.
tayo na ba sa mga balay? Dahil tayo ng aton nga ano ni. Karon gali sa hapon, Ano ko bakal ko sa nagapamangkot si brother. You can come to church, Mr. Flower. tayo na ba sa mga balay? Dahil tayo ng aton nga ano ni. Karon gali sa hapon, Ano ko bakal ko sa nagapamangkot si brother. You can come to church, Mr. Flower. tayo na ba sa mga balay? Dahil tayo ng aton nga ano ni. Karon gali sa May bakal taguro sa electric lang para praktisan nyo. No? Kaya gina-encourage ta mga young people magtuon piano. Kaya may piano ta, pero jutay lang pianista di. Ako hindi ko ka piano kay ga sakit na kamot ko. Ay si daw PO ba? So kinalanta mga young people, no? Mga young blooded nga gusto magtuon. So libre na para sa mga tuon piano. Kag ako lang bala. Ako lang bala. Sige mabakal lang ta sang kuan sang nagpraktisan. For the meantime, pwede niya na magamit pa tagyutay-jutay pero in the long run, after makabakal ta sang keyboard, hindi niyo na pagpraktisan. Okay? Sige. Kay ara taning isa na pwede na praktisan. Galing ang iya nga do sina daw la. Medyo bago na. So, depende sa inyo kung praktisan nyo na. Gandar pa na. Inablaw, electric nga piano. Malas ang nabakalta. Pero galing kay doon na konan bla na basa. Tiyan mo na nga daw medyo libagon. Kagabudlay ko ni budlay na ipa-repair. So, sige. Muna nga nga paibalo. Sige, so karon padayon guro ang inyo practice. Ay, galing kay kwanta no? Ambot kung diin ka mamahiwat. Pwede man guro, sa lain lang ka mo. Akwato nyo lang dalon to. Sige so dayonon ta lang. Sino ganito kakwa piano lesson? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang. Ang iban to, daw 13 to nagligad. 6. Sugid-sugid tong iban. Huwag man nagpadayon. 13 to kabilog. Nagligad to bla. Nga nagkuha sa piano lesson. Si Brother Owen, makuha man tani. Galing sa ko, dason ka na lang. Sa raya ka na lang ni Brother Rolis Partero. Kag ni pada matuon piano. No? So, may man na. So, nanglan may piano kita. Parang siguro kung may ara na tanga pianist, ining gamito na nato na para sa accompaniment sa music ta. Okay? So, importante mo na. Sige, so mo na yung aton mga announcement. Wait, special number? Wala? Hindi? Sa kwan bla? Mga kabataan? Wala. Sige, mati ta special number sa men. Mga bayanta lang ang kwan, mga young ambassadors, kamo lang anay ang mga kwan, take charge sa aton yung offering. 3 young ambassadors, palihog. Kamo in charge. Sige, yatag tani sa men's group para sa aton special number. So we give our offering. Aran. Thank you, Kid Pastors, ng mga announcement. Kung may harapan ka magali, ginatag nga talents ng Ginoo sa pagkanta, we also encourage you to join the choir. Alright, so this time let us request Brother Francis to lead us in prayer.
God's servants, working in His world today, taking His own task upon us. All His sacred words obey. Let us rise then to His summons, dedicate to Him our all. God, we may be faithful servants, quick to answer now His call. We are called to be God's prophets, speaking for the truth and right, standing firm for godly justice, bringing evil into light. Let us seek the courage needed, our high calling to fulfill. God, we only know the blessing of the doing of God's will. We are called to be God's people, to serve the Lord, and in the end, in that song tells us that there's a promise of reward for those that serve Him. Let's all rise. Let's sing the doxology. Liwat. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may now be seated. This time, let us hear another song from the choir.
Nadumduman ko naman ang nabasahan ko nga istorya. May isa ka writer, nagsulat sang libro. Ang libro yan, title, How to Change Your Wife Within 30 Days. Sa duwa pa lang kasi mana, nga na nag-circulate ang iyang libro, sobra na 2 ka milyon ang iyang na baligya. Per team. Sa ulihi, sa gin-review yang iyang libro, nadumduman niya. Yun ano man ni sala man ni gali. Ang iya tuya gali nga title, How to Change Your Wife Within 30 Days. Ti sila niya ugoy. Ano naman? So ginislan niya. Imbis nga how to change your wife within 30 days, ang iya ginilis, how to change your life within 30 days. Ano to? Kaya primero, how to change your wife mo within 30 days. Tidak mo nagbalakakal. Liwaton ko pa. Sa uli nagsala ang spelling niya, sila niya na naman na imbis nga life, kini nga wife maniman. Tingin liwat niya. How to change your life within 30 days. Amo na yan buot niya silingon. Kundi, gin pa print naman king pabaligya. Agoy. Sa nakabulan niya baligyan na 3 lang na bakal. Mas appealing galito ang una. Testa subong ito ng liwat. Ang but sino nakabakal? Basi damo gurong mga bana nakabakal sa to. Mangkuton talang ka makuron tapos. Now, sa atong kabuhi, ang issue among pagbago. Diba? So, most people are always expecting for a change. But, not for themselves, but for others. One time, after ko nag-share sa meditation sa barangay, may isa kagawad, hindi ko na pagambal ngalan niya. Niya, pastor ka nami, gito sang imo ginwali. Para gito sa ila. Ningko hindi Ningko para na sa atong tanan. Para managanin sa imo. Nga tuod. But silingon nga, there are people who are evading whether something can change life, di ba? But definitely, the Bible is always, when the Bible teaches the truth, the Bible always emphasizing that it is not only directed to someone else, but it is directed to everybody. That is why the Lord has formed an organism para nga dira ang Ginoo maka-reflect sang iyang glory o kung sang iyang katuyuan sa kabuhi sa mga tao. And I am talking about the church. Because we are always emphasizing that ay lang, sala ni. Chains. Ay, nagdamo gali. Kaya lang ida, sorry lang git kay nagsala akong filing. Sakto man tong ambal ko lang no. Nga chains. Kaya ari ang aton nga sa aton nga ginaistoryahan parte sa church. We have to admit that the church is a very important entity nga ginbilin sang Ginoo. Remember last week we talked about the
building of the church. Dito kanina nakita nato ang record. We find it in Matthew chapter 16. No? Ina bilang review. Ang church, sino ang foundation ng church gani? It is the Lord Jesus Christ. He was the one who founded the church. Amo na nga, kung magsiling kita church, we are not talking about a particular religion, but we are talking about what? About the panawag naton sina etymology of the word church. The word church comes from the Greek word ekklesia. Ano ka meaning sa ekklesia? The called out assembly. And when we are talking about the assembly, we are talking about people who were won to the Lord. Amo na nga panawag sina sang ekklesia kay siling ko, ang word nga ekklesia sa Greek, kung magbasa ka sa Bible bala, kay ang New Testament kundi this was written, translated to Greek. Kabalo ka ang Biblia naton. Kita ya subong nagabasa na lang ta sang Bible, pero kung sa mga bayo pa, RTW na ni. Ready to wear bala. Kay madamo sang proseso nga mo na ning ato niya ginabasa subong. Kung sundon ta mga proseso sa pagsulat sa scriptures, kundi primero ginsulat ini sa Hebrew, di ba? Ang Old Testament was written in Hebrew. Pila ganay kabilog ang Bible sa ang libro sa Old Testament? We have how many? 39 books. Sa New Testament pila? We have 27. Take note nga ang Old Testament primero ginsulat ina sa Hebrew language. Magsiling kita ganing Hebrew language. Amo na lingwahe sa mga Hudiyo. So pagbulos ni Alexander the Great, guro ano ganito mga 200 BC, 250 BC, ang Old Testament nga scriptures gin translate sa Griego. Kaysa una, sa time na Alexander the Great, gusto niya tanan-tanan nga mga literatures will all be written in Greek. So, why mas na sila nga gin-specify nga ang Bible lang gid ang i-translate sa Greek, considering ang lingwahe sang Biblia sa Old Testament, Hebrew, so gin-translate sa Greek. Ano panawag sa to? Panawag sa to, Septuagint. The translation of Hebrew Bible to Greek. That is why, ang Old Testament nga Hebrew, gin-translate sa Greek. Ang New Testament was in Greek. Muna ko nga, ang original sang aton nga New Testament, Greek. So, kung nagatuon ka sa Biblia, ang iban, mayo sila sa word study bala sa Greek. Ako ni maging kumaayo sa Greek. Pero at least may nabalaan ta sa mga Greek words which are very important, relevant sa aton niya pag-insindi. That is why the word church was translated from the word ekklesia. And the word ekklesia comes from the two words. Ang isa dra, kombinasyon na ng ekklesia mo. Ek, meaning out of. Kag ang kaleo, to call. Mo nang ideya. So, gintingob, ek kag kaleo, nahimo siya, ekklesia. But silingon, the called out assembly. Sino ning called out assembly? Amo na yung mga tao nga gintawag halin sa kadudulman pakadto sa kapawa. In short, ini nga mga tao nga gintawag halin sa pagkamakasasala kapag kabuhi, tungod si Kristo na imatay sa krus para sa ila, para sa aton, kag nagtuo sila kay Ginoong Hesus, gingkwa sila halin sa kadudulman pakadto sa kapawa. Sino ini nga mga tao? Amo ning natawag nga eklesia or church. Kag kung ikaw nakatuo na kay Hesukristo nga manluluwas, isa ikaw, isa ako sang ginatawag naton, sang ginatawag nga church. Amo na nga siling naton kung magsiling kita gani nga church sa grammar, no? Kay ti kung grammar pagambalan kundi ang church singular pero ang members na damo. Okay?
Amo na ang ginatawag church, tawo, ang ginatudlo. So, kada mo sa mga tao, magsiling ganit church, ang ila paminsaro niya building. Amo na nga may iban nga mga grupo, pagkabati masila church, ang ila pag-insende, hindi ka maluwas kung hindi ka mga membro sa ilang church. Kaya nga, anong konsepto nila? Ang church building, reliyon. Pero when the Bible talks about the church, ang context na abi kung basahon mo, like this one, 1 Peter chapter 2 verse number 9, 1 Corinthians 1:2, 1 Peter chapter 2 verse 9, ano gani? Ka-familiarize naman ninyo na nga verse, no? Siling ni Apostol Pedro, but ye are, ano ka no? You are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Oh, grabe, no? Magsila peculiar gani, ano gani ang isa ka synonymous words ang peculiar? Unique. Unique, pinasay. Do parebla sa aton, ang itsura mo unique kay nga may ginatawag kita may ara kita ginatawag nga individualities kita. Ang itsura mo kag yung imo personalidad hindi ya pareho sa iban. Libuton belong kalibutan, di ka kita ang tao pero pareho sa imo. Amo na kasi tulok mo sa tao, tulokon mo siya, masiling ka dayon, salamat sa Ginoo kay wala ko gintuga pero sa imo. Ibla mo na no, kalabanan. Di kay may individual differences kita, kag may similarities, pero hindi, wala sa tao nga pareho gid. Di ba? Unique nga karakter. So, that is why, siling sa Bible, but you are a chosen generation. Amo ang description ni Apostol Pedro sa mga tumuluo. But you are a chosen generation. Ano ko no? A royal priesthood. Harianon nga pagkasaserdote. A royal priesthood, a holy nation. Balaanon nga pungsod. That ye should show forth the praises of Him, who hath called you out of darkness into His marvelous light. So, that is 1 Peter chapter 2, verse 9. So, siling sang kasulatan, ang eklesiya, ang ginatawag, mga tao ini. Okay? Take note mga taong intawag, halin sa kadudulman, pakadtos kapawa. Now, amo na ginatawag sila, kung si Apostol Pablo describe dira sa 1 Corinthians chapter 1, verse number 2, panawag sila, saints. Anong word nga saints? From the Greek word hagios, meaning to say, set apart, ginpain sang Diyos. If you are a Christian, kung natuuhan mo na si Jesus kay mo Savior, nabaton mo na siya kay manluluwas, unique ikaw, kay nga agin kuha ka sa Diyos sa pagka makasasala, kagin set apart ka para sa ako galingon. That's why if you are a Christian, you are no longer for the world, but you are for the Lord. Diba? So, you are called saints, sanctified. When you talk about sanctified, set apart, holy, balaan. Amo na nga kung Christian ka, hindi ka perfect. Ang church bala, ang tao na katuo kay Jesus Christ, perfect? Hindi. Wala. Hindi pa ta perfect. When will be the time that we will become perfect? Where? Dito sa langit to. Diba? Samtang ari pa ta des kalibutan, wala sang tao nga sinless. Ginabag-o kita sang Ginoo. Amo na nga sanctification will take place. That's why kada Wednesday we talk about the church at Corinth na balkon ni ang term bala nga sanctification, tatlo na mo. Pagbaton mo kay Kristo nga manluluwas, positionally, you are sanctified in the sight of God. The Lord started to change your life. You know, God cannot change your life unless you put yourself in the hand of the Lord. Kaya kung hindi ka pa Kristohanon, who owns your life? Definitely si Satanas. Kaya duha mo lang ang tag-iya sa kabuhi tas ning kalibutan. Either ang Ginoo o kon si Satanas. So if you are with the Lord,
you are not with Satan. And if you are with Satan, you are not with the Lord. So, duwa lang. That is why, pag tuo mo kay Jesus Christ, nga imong Savior, immediately, instantaneously, magsili instant, gani, insigida, no? Mga instant coffee, instant taho, bla, takam lang tubig, kape na, nga, instant. But sila mo sila instant, ara dayon. So, pagbaton mo, pagtuo mo kay Kristo nga imong luwas, tandaan mo, nga instantaneously, you become a child of God. God has started His work on you. Amo nang work sa Balang Espiritu. That is what we call sanctification. When you believe in the Lord Jesus Christ, when you have received Him, instantaneously, positionally, you are sanctified before the Lord. Gingkuha ka na sa Diyos para sa iyang gulingon. Meaning, sino nagpanag-iyan na sa imo? It is the Lord. Diba? Amo na kung Kristiyan ka, tandaan mong status mo tubangan sa Diyos. You are no longer with the world. That's why if you live a life which is not of the Lord, hindi ka ngayon, balangag na. Why? Because you are supposed to live for God. Why? You are already sanctified. Did you understand what I mean? Ano pagid? Progressive sanctification. Adlaw-adlaw, ginaliwat, ginakambyo kita sa Diyos. Natagaan niya tasang victory over sin. And when you die, that will be your complete sanctification. Ultimate. You will be completed in heaven. There will be no more sin. No more struggles. Mo nang mataom to sa langit. Kay way na to ya struggles. No? Diri sa kalibutan, grabe mga struggles naton diri. Struggle kita sa aton pangabuhi, struggle kita sa gobyerno ta, struggle kita sa nagakananabo sa kalibutan. There are so many struggles within our lives. But you know what? Kung nara ka sa Ginoo, all these things will come to victory by the time that we will be translated to heaven. So, amo na ang kabuhi nga ginatawag church. So, when we talk about church, we do not talk about religion. We talk about people who were changed by the Lord. We talk about people who were called from darkness into light. We are talking about people who were once sinful, but now they are become with the Lord. They are being changed by the Lord to become saints. From sinners to being saint. Grabe, no? So, muna ang church na ginatawag. Now, what about the local church? Magsiling kita gani local church. What is the definition? The place where the church gathers to worship, pray, and serve the Lord. Hindi na nga lugar nga nagatipon kita. Kag naga-worship, nagapangamoyo, naga-serve sa Ginoo, this is the place that God has ordained that we have to worship, we have to pray, and we have to serve the Lord together. So, ano panawag sini sa aton ginatipunan? Ano ang panawag sini sa aton pagtipon? We call this as a local church. Meaning, this is the local assembly of all Christians who worship, who pray, and serve the Lord. Kabalo ka, before, ang Ginoo nag-assign ng daan sa places of worship. Kabalo ka sana. Abi sa panahon ni Adan yung iba, diin sila ni Adan yung iba nag-worship sa Ginoo. Then, sa Garden of Eden. So meaning, may na-allocate niya nga lugar. Hindi ka magsilingan, pastor, pwede lang mo na yan hindi lang ako magkanto sa church. Saan sa puno saging, pwede ko yung kasimba sa Ginoo? Is that correct? Ha? Ro. Hindi ka pwede kasimba sa puno saging? Ina ako may saging. Kuno ay iti, way tupa no? Now, partly correct. Partly correct. Misan diin ka lang, pwede ka kasimba sa Diyos. Ara ka sa bukid sang DSB, ato ka to sa puno sang, ano ganinang para sa diabetes? Sirisa,
Pungko ka to ka magpangamuyo, malandong. Ngatamod gada sa banglid. Hindi ba? Kanas, o kanami sa palibot. Lord, thank you, gid sang palibot nga gin create mo. Hindi ba worship mo na sa Ginoo? Dugay-dugay, lumpat. Ato na sa heaven. Mga kauturan, pwede ka kasimba sa Ginoo, bisan diin ka lang. Pwede na. But you know what? Ang Ginoo, naghatag sa aton niya sang lugar nga makamit kita sa Ginoo personally and collectively. As what I have said, si Adan yung si iba, dito sila worship sa Ginoo sa Garden of Eden. After the Garden of Eden, diin naman sila nag-worship? Sang natuga na, asa nagdamo ang tao, kang nag-abot na sa punto, nga nagdamo na sila. Ang iban nga mga tao, mayara sila places of worship. Ibang kanin nagabutang sang halaran, altar bala, pagdira sila gasimba sa Ginoo. May place gidya. Sa ulihi, sa mga Hudiyo, hindi nagdamo na mga Hudiyo, no? May lugar na gin butang ang Diyos nga magsimba sila. Sa diin, tabernacle. Di ba halin sila sa Egypt? Sa Egypt. Anong silimbahan nila to sa Egypt? May lugar to nga ginasimbahan nila. Masubo, no? Kaya wala to sila simbahan sa Egypt. Wala sila silimbahan. Kaya ang Egypt, actually, isa ka lugar sa mga pagano. So, halin sila sa Egypt, lakat sila sa wilderness, anong ginimo sang Diyos? Sila sang Ginoo, gin-organize ang synagogue. Gin-organize ang ginatawag nga tabernacle. Ang tabernacle, dala na siya. Nga dira, ga-worship ang mga Hudiyo sa Diyos. Sa mulihi, pag abot nila sa Kanaan, ano panawag sa to? Nagpaubra na ang Diyos ang permanent nga structure, nga panawag sa to, temple. As the story unfolded, naguba ang mga temples sa kadamo sa mga invaders sa mga Hudiyo. That's why hasta subong ang mga Hudiyo, hanas na sila sa pag-invade sa ila, di ba? Amo na mga Hudiyo, subong daw ka na sila, kung sa aton pabla, daw ka irritable na. Amo ko sa unang kung sino lang maagaw sa ila, agawon sila sa mga Amorites. Agahon ang ilang lugar sa mga Canaanites. Agahon ang ilang lugar sa mga Babylonians, sa mga Assyrians, and so on and so forth. Ginagaw ang ilang lugar sa mga Romans. Grabe mga Hudiyo, kung kita abit ang mga Pilipino, tila ginawa mo. Diba? Amo na mga Hudiyo, subong, hindi na sila magpatami-tami. Ilang halin pa sa una daw, naandan nyo na kami. Ari ay, pangbumbahon ta kamo. Ti kundi subong nag-isog na mga Hudiyo. Kaya nga, damo nang gira, nagyan nila mo. Pirti na away, nagyan nila. Ti kundi, kita mo, nag-invento sila sa mga inganiban nga mas sophisticated. That is why, as of now, the Lord is guiding them, the Lord is protecting them, and the Lord is giving them the victory over their enemies. Munang mga lagko ang mga lugar, lagko ang mga nations, mapirdi nila kaya nga, God is with them. The promise of God will never depart from them. God always consider His promise to be perpetual. Padayon ng saad sa Diyos. Although there are some Jewish people who are not believing in Jesus Christ, but later on, the Lord will judge them during the time of the tribulation in the millennium. Now, here comes the time. Nga pagkatapos, nga na-establish ng temple, naguba ang temple. Primero, naguba ang temple paagi sa Babylonian attack. 586 BC, the temple was obliterated. Guba ang temple. Gimpatindog naman during the time sa mga during the time ni Zerubbabel. Guba naman liwat. Pagkatapos, gimpatindog naman ni Herod. Guba naman ang temple. Pagkaguba sa temple, nagbulos ang sinagog. After the synagogue,
Ano naman nagbulos? Church. Nagbulos naman ang church. Tiyan mo niya sa subong, kanotice ka mo, nga ang ginatipunan naton subong niya, church building. Kag kita, as a member of the church, the place that we gather together to worship, ano pagid? To pray, and to serve the Lord is this local church. That is why, if you are a Christian, you are a member of the church, you want to serve the Lord, where will you go? Where will you become a member? You have to be a member of a local church who teaches or which teaches about the Word of God, the truth. Kaya nga, kay para nga maka-worship kita together, para maka-pray kita together, and we can serve the Lord together. Kung ikaw lang isa, masiling ka nga, ay pastor, kinanglan, pag nga membro ako sa local church, kay Christian naman ako, di ko mag-alagad ka sa Diyos, di ka malagad sa Ginoo. Ikaw lang mag-isa? Diba? That's why we are always trying to emphasize that to become a member of a local church, of course, you have to follow the Lord baptism. Diba mo nang aton niya yung form membership? Amo na may ginatawag nga membership sa local church. Sa Ginoo ya, anong membership naton sa ginatawag universal church? Sa kabilugan nga church nga ginatawag invisible church, so to speak. Magsila nga church gani, kundi they are people from the different parts of the world. Universal church. Diba? That's why when people tells you that you are a Catholic Christian, it is true. What is the meaning of Catholic? Universal. Can you find church in United States? Yes. What about in Middle East? May ara? Kadto ablang mangkutabla sa Dubai, kadamo to mga Christian churches. Sa diin pa nga lugar. Sa Morocco, di ba may church man to? O, local church sa Morocco, local church dito sa Dubai, local church dito sa Amerika, local church sa South Korea, local church sa South America, local church dito sa Philippines. Meaning, tingubon mo nito na mga Kristohanon, if they are truly born again, panawag naton sini is church as a whole, collective. That is why, sa grammar naton, there is such thing as collective noun. Anong collective noun? Ang word nga, it seems to be singular, but plural in meaning. Okay? So, church. That's why, local church, this is an example. If you want to serve the Lord, that's why people will say, oh, hindi na ako kinanglan niya magpamembro sa local church. Bisan nilang mo simba ko to, simba ko da. Can you do that? Yes, you can do that. But the point is, how can you serve the Lord? Paano ka makalagad sa Ginoo, gid? Nga uninterrupted. Simba ka to, di man siling ka, malagad ko to sa Ginoo. But point is, you are not ang imong attachment sa sinang local church. Daw hindi gadya masiling naton close. Ari, simba ka naman di. Ang attachment mo di. Although ka pamati ka man sa Word of God, that's correct. Kay feeding man sa kalagmo mo. Or ka pamati ka sa Facebook. Ma-online streaming da. Pero laing gadya kon physically you are a member of a local church. Why? You can serve the Lord together. In case ang why man taga pang kung may mga kinalanon ka, somebody to pray for you, mayara ka nga tawgon. Mayara ka pa nga bayon. Di ba? Kaya mo na sila sa Bible, kita nga church, we need one another. Amo na sila sa Bible sa Galatians chapter 5, verse number 3. Ano ko no? Bear ye one another's burdens, so that you are going to fulfill the law of Christ. Di kung ikaw lang isaya, Christian ka man tuod, mangkuton ka. What church are you a member? Sili ka, wala kuya. Sandiin na kuya masimbaya, okay lang na sa akon. Okay man na sa imo. Pero ang di okay, kung mag-aabot ang panahon, nga kinanglan mo ang iban mga kauturan. Ano ginahimo to sa local church? Diri kita nagapangamuyo, nag-worship sa Ginoo. How do we worship the Lord? We gather like this. Diba? Kanta kita, ga-giving kita,
Gapamati kita sa Word of God, gakamustahan na kita, pero kung magsimba kayo sa puno saging, ikaw lang to isa. Ano pa nawag sa tao sa imo? Kung kukatos puno saging, puot ka man, mag-ibig ka. Kamakanta ka man, to God be the glory. Malabayan ka sa mga tao, sa tao. Uy, hala. Gano'n na si Pastor Dakila. Gano'n na si Mrs. Amoni. Siling mo tao. Dason, mang-witness ka, masaling ka, Brad, kung tuwan bless Jesus Christ ngayon mo Savior, baguon gid sa Diyos kabuhi mo. Gaumpok. Nga, ano ang balya? Buhay ganing ibago sa Ginoo kabuhi mo, ako pa. May amo ka na no? Muna kalabanan, no? Ano pag insindi mo, no? May tiriring, no? Te, amo na yung natawag mga kauturan ng local church. Importante ang universal church. Paano ka ito mga membro? Pagtuo mo kay Jesus ngayon mo Savior. Hindi bala mo na sila sa 1 Corinthians 12:13. That once you believe in Jesus Christ, you are baptized into the body of Christ. Anong baptized? You are being immersed, or you are being included in the body of Christ, which is the church. Pero sa local church, how can you become a member? If you have believed in Jesus Christ, your Savior, you need to follow the Lord in baptism and be part of the local church so that there you can serve the Lord. There you can pray together. Then, you have your, natawag naton, spiritual household. Na, amo nambot silingon. Magsiling kita na spiritual household, may mga uturan ka sa Lord sa church. May nagadala sa pulong sa Diyos, may pastor. Ang pastor mo sa gina-consider nga spiritual father sa Lord sa church. Kag kita, nga mga kauturan, we can serve the Lord together. Tayo kundi nag-grow ka spiritually, pero kung ikaw lang isa, hapos ka lang ma-discourage. Dugay-dugay, backslide ka. Mga mga tao nga bisitahan mo, sila, Brad, balik ta simbahan. Hindi na ako pastor, kaya ka, amo man na Japon. Nga, kung nag-backslide ka na, muna sila sa Bible, a brother offended is harder to be won than a strong city. Kung dugay na, abi nga, way na sa kapanimbahon, dugay na nga way na sa kapangamuyo, backslide na siya, budlay na, damo na rason. Muna mo sila iban, kung dugay ka naman na way kasimba, ay, nawaya na kung way kasimba. Ari tandaan mo, kung way ka na, kung dugay na nga wala ka ga-attend church, hindi ka mauya sa pariyo mo nga Kristohanon. Nga amo na ginasiling ko, nga mauya ka, kaya pasalamat ka nga makita ka pa nila kung nailipay sila sa imo. Amo na yung ginambal ko, kung dugay na nga wala sa kasimba, abi pila na katuig, uy, hari ka man, buo naman na bituon na. Hindi ka magagayambal sa muna. Ay, buat ya. Kagay ko na mo, kabati ko na blam sini. Uy, Brad, buo mo, mayo kaya ka no? Buo naman niya bulan na tanglaan mo man. Gaaslom lang tsuras ng isa mo. Pagkadason Domingo, nagbalik. Ina naman itong insulto man taman. Bago lang taga na ikabalik. Yang bala na tang buwan sinablumon lang. Kaya mo na, local church. Sige? Klaro na. Magsiling at church, universal. Tanan ng mga tao to nagtuo kay Jesus Christ nga Savior, bisan din niya bayan sa kalibutan, membro to sila sa ginatawag nga church. Church of God, lawas ni Jesucristo. Okay? Sinong ulo sa church? Si Jesus Christ. Sino ang body ni Kristo, ang church? Ang body sa ginatawag nga church, kita. Kung ikaw nakabaton kay Christ nga mo Savior, Christ is the head, we are the body. Formed together, collectively, that is called a church. Okay? Amo na nga magsiling kaya nga kung membro ka sa church, maluwas ka, correct. Pero sa diin ka nga membro, universal church. Kung gintuan mo si Christ ngayon mo Savior, luwas ka. Pero hindi sila nga mga reliyon sa buong katudlo, sulod ka sa amon simbahan, kaya maluwas ka. Wrong. Bawakas. Siyado na naikabahol. Sulod ka sa Sunshine Baptist Church, maluwas ka.
Huwag kita gilawas. Di ba? Hindi mo niya na pagambalon. Sulod ka bala sa Sunshine Baptist Church, kaya mapalangit ka. Where in the world, naman? Sino makadala sa imong langit? Ang local church? Hindi. Ang local church, gabulig lang. Pero halimbawa, you are a member of First Sunshine Baptist Church. You try to witness to other people about the Lord. Kag nagtuo sa kay Jesucristo nga manluwas, kag naluwas siya. Sino nagluwas sa iya? Ikaw? Hindi. Ang Ginoo nga ginsugid mo. Di kun way kaga-share sang gospel, kundi way man sa may maluwas. Bisan damo-damo na ta, diri sa First Sunshine Baptist Church, if you are not sharing the Word of God, if you are not letting people know about Jesus Christ, their Savior, wala sa may maluwas. That is why nga ang purpose ng church, ang Ginoo nagatudlo sa aton, nanungod sa mga kamatuoran diri sa Bible. So, sila naton ang church nga found ni Jesus Christ. Karon, ano gid bala ang purpose ang Ginoo sa iya church? Kay ginporma ni Jesus ang church, di ba? Di anong purpose ang Ginoo? Amo ning tagaan ko sang tatlo lang karason kung anong purpose ang Dios. Magsiling nga purpose ano gani? Objective, ano pa? Goal. Ano pa gid? Purpose, goal, objective. Di ba sa mga maestro, mayroon sa lesson plan. Dira sa lesson plan, mayroon da objectives, goal, purposes. Anong purpose mo nga tudlo ka sila? Subject, for example. Anong subject mo? Math. Ano nga bahin sang math? For example, table of multiplication. So, master the minimum. Amo na tudlo mo. Amo na subject mo. Para da objectives. Number 1. At the end of the lesson, the students will be able to, number 1, know how to solve. Understand the basic procedures. So, those are what we call objectives or purpose. May lubaton na kasiling, a life without a purpose is like a ship without a rudder. Ang kabuhi ko nga wala sang purpose, pero sang barko nga wala sang timon. Di ba? Mr. Almao, no? Timon. Kung marinero, si Mr. Almao kabalug isang timon, importante. Once nga mga guba ang timon sang isa ka barko, anong matabo? Ang barko matiyog na lang nga wala direksyon. Why? Because the timon, ano panawag na, rudder, no? Hindi na yung ilisiya. Ang ilisiya mo nang nagapwersa sa barko, yung magpustro. Pero nagatag direksyon niya, timon. Amo na sa mga pampbot, may timonel. Why? Because the timon is the one guiding the ship for the direction that the mariner wants to go to. So, in short, pag-establish ang Diyos ang iya iglesia, no ganun sa church, the called out assembly. Pagtawag sa Diyos sa mga tao alin sa kaduduluan pakatos kapawa, ano gid ang tuyo sa Diyos? Number 1, ari, the exaltation of God. Amo na ang number 1 nga tuyo gid sa Diyos. Para ano? Gin-establish ang Diyos ang ialawas, ang church nga ginatawag, the collective body, the organism, buhi nga mga katawhan, ginpili sa Diyos, halin sa kadudulman pakadto sa kapawa. Among panawag naton sina organism. Amo na ang church, organism. Ang building is not an organism. This is inanimate object. Magsiling kita gani nga organism, animate object, may kabuhi. That's why the church is an organism. Anong purpose ang Diyos ang gintawag niya ang mga katawan halin sa kadudulman pakatos kapawa? Kagintawag sila nga church. Una gid para nga bayawon, itibong ang Ginoo. That's the first thing. Anong inambal sa Ephesians 1:12? Sila sa Bible, sila ni Apostol Pablo, that we, sino ning we?
ang Ephesian church. That we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. So that is the thing that God purposed in our lives. Ano exaltation? Ang word nga exaltation, actually, it has something to do with glorify. Di ba? Glorify. Now, ang word nga glorify, kung Hebrew pagambalan, ang word nga, it comes from the Hebrew word kabod. K-A-B-O-D. Kabod. Anong kabod nga ginatawag? Kung tunan mo ang original yang kaulugan, the word kabod means to give weight, honor, and glory. Mo na meaning sang kabod sa Hebrew bala? Kay ang Old Testament sa Hebrew ninahalin. So ang word nga glory or glorify, ano gani sa ato niya sa ligay nun magsiling nga glorify, himayaon, di ba? Himayaa ang Diyos. Kabati naman kamos na, no? Himaya sa Diyos. To God be the glory. May mga award kung isa ka tao, ano ang aton ginagamit? Glory to God. God be the glory. May kanta na, no? To God be the glory. Ano meaning sang glory? Kabod. Ano meaning sang kabod? Meaning to say, to give weight. Anong weight? Bugat. But silingon, tagaan mo bugat. Tagaan mo honor. Weight of honor, weight of glory. Nang magsilingang tagaan mo bugat, hindi na yan literal nga bugat, gid, kundi nga tamdon mo nga pinaka-importante. Pero blasang ginikanan mo, kundi magsiling gini, respetuhon mo ang ginikanan mo, give weight. Bugat. Ano pa gid? From the Greek, doxazo. Ang word nga doxazo sa Greek, ang yasina nga meaning to praise, to honor, and to give glory. Ano na siya? So in other words, mga kauturan, anong tuyo nga gin-establish ang Diyos ang church? Para ang tao itibuong nila ang Diyos. Paano matibuong ang Diyos? Amo na siling sang 1 Peter chapter 2 kay na, no? Matibuong mong Diyos pagi sa siling sa Bible, that you should show forth the praises of Him. Ang word nga show forth, ang bot yan na silingon, to demonstrate, to promote, to advertise. Take note, ha? Arabla, ang word nga show forth. That you should show forth. Ano meaning sang phrase nga show forth? Ang meaning sina is to promote, to demonstrate, and to advertise. Okay? Now, kung may mga importante nga mga produkto, hindi ba ang advertisement importante? Kabalo ka, sa mga negosyante, kung nagalantaw ka sa inyo, kung nagalantaw ka sa TV or sa anuman nga mga social media, kundi may mga pasayod. Gusto daw gagtas ka, no? Gatanaw ka sa mga importante ang mga issues, naglusot ang pasayod. Kadugay-dugay pa. Tumukon mo pang skip kag madula. Dugay-dugay. Pamati ka ron. Nagtuhaw naman ang pasayod. Nga, kay kabalo ka, sa mga negosyante, ang pasayod, importante. Kay kung nagapasayod, kay kung may pasayod, may promosyon, anong epekto sa tao? Ga-register sa utok sang tao. Di ba? Kung nagabaligya ka shampoo, ga-register sa utok sang gagamit shampoo. Kung wala sa buhok, na may encourage mo siya magamit shampoo. Kaya pero may kinamay mo sila, ini nga para pang pagwapa, kung gamiton nyo ni, maputi ang guya mo, kag mapino. Ang kapasayo dabi, pero di pa kagwapa. No? Ato blanggin
na paborito ni Suntay. Una mo na abi, no? Sisinin mo, wow, sundon ko na, baklon ko na nga bulong, baklon ko na nga cosmetics, kay para ang buya ko, mangin pareho ko kay mo ni. Nga kaya mo na pirmi nakitaan mo mo. Ano, amo nang epekto sang advertisement? Sa unang powder ko, nagpapular, kay pirmi lang, walang aw, tapaw. Pagkabati sa tao, uy, di nang powder ko, gasala ang tao mo. Di ba? Kung nag-edad na, paborito sang edad. Pero sang una, ang iyang perfume, lain. Victoria's Secret. Pero sang ulihi, pagkabati, walang aw, sapaw. Agoy, sakit. Pagkakita sa counter, wara, color green. Baklo niya dayon. Amo na epekto sa pasayon, di ba? Nga kay permi gina-promote. Amo na akong permi gina-promote, ga-popular. Amo nang iban nga bisan buzzers pa na sila, ginabato na sang mga vloggers kay naga-promote sa ila. Nagadamo ang ila mga viewers. Sino nagaganansya? Siya. Bisan sala pa na. Amo na kung sala, hagay ka mo sang sunod. Kung isa ka like ka pa, nasadyahan ka pa, ang ginapadako mo ang naga-promote. Now, balik tadi. Ano kung Christian ka, sino dapat i-promote naton sa kabuhi ta? Amo nang katuyuan kung ikaw, gintawag kita sa Diyos, salin sa kadudulman, pakadto sa kapawa, para ang aton i-promote, hindi konsisin o kundi ang Ginoo sa kabuhi ta. Paano mo promote ang Ginoo sa kabuhi mo? By the way you live, by the way you speak, by the way you dressed up, by the way you treat people. Amo nang bisan masiling ka pa nga, ako bala, pero mi ko pala simba. But the question is, was there a time that your life has changed because you are always going to church? Ano ang nagakambyo sa kabuhi ng tao? Is it the building? No. Damo sa mga tao nga nagakadto man sa taom-taom nga building, pero ang kabuhi ay magluwat. Nga kaya ang nagakambyo sa tao, hindi ang building, kundi sino ang pulong sang Ginoo. That is why there sa Bible, if you are going, bago lang ta nakalampuwa sa aton nga Bible Festival about the book of Deuteronomy. Hindi ligad pa yan, Deuteronomy balaya. Gaway ka mo gani, sabi nyo kung sala naman ko. Taka lang ka mo. Nagligad, Deuteronomy ito bala? Bago kita yung Diyos, of course, nagligan. Balo ko na. Abi yung lipat ko. Joke ka. Ariyo, sa Deuteronomy chapter 22, God has given some specific instructions sa mga Hudiyo. Kabalo ka ang Diyos, ang mga Hudiyo, na panawag sa ila gani, they were God's chosen people. And because they were God's chosen people, God wanted them to be identified with the Lord. Not with any gods or goddesses of the Canaanites. That's why nga ang Ginoo very specific. May specific instructions sa mga Hudiyo. In order for them that the Lord will be exalted sa ila kabuhi. That's why nga sila sa Bible, dira sa Ten Commandments, hindi bala mo na, nga ang Ginoo among ila simbahon. Kag sila sa Dios, God is a jealous God. Ano magsilikang nga jealous God? Kundi sa aton niya, jealousy is different from the jealousy of God. Para sa aton niya, kung gusto mo ang ginapanagayahan mo, ikaw na lang ginaya. Di ba? Hindi ka gusto i-share ang ara sa imo. That is jealousy. Personal mo na iya. Nothing wrong with that. No? Pero bana mo, asawa mo, bana mo, hindi mo gusto nga i-share mo pa na sa iban. Kung may ara nga gatulok-tulok sa bana mo, ditso mo dayon, kuwait ang bana mo, kag, pwerte, no? Nga, ano pa nawag sina? Jealousy. Is that bad or good? Natural lang na yung tao, kaya siyempre, tao kayo, may balatyagon ka. Pagtuod, alang-alang bana mo,
magpakigrelasyon naman sa iba, kundi hindi sakto, di ba? Kaya isa ka mo sa Diyos, let no man put asunder. Karon niya, si Alexander. Ang ba't silingon sa Ginoo naman, ang jealousy sa Diyos ya, it's all toward a person. Ang jealousy ya, it's all toward us. Gusto ta kita lang. Ang gusto sa Diyos ya, that is toward you. Kung hindi gusto sa Diyos ina para sa imo, inatakod kay palangga ka sa Diyos, hindi siya gusto nga maglain ka. Halimbawa, anong gusto sa Diyos sa mga Hudiyo? Gusto sa Ginoo sa mga Hudiyo nga ang Diyos lang hindi lagaron. Kaya nga, number 1, ang Diyos among ila nga creator. Number 2, ang Diyos ang nagluwas sa ila halin sa Egypt pakadto sa Kanaan. Ikatatlo, ang Diyos ila provider. Ikaapat, ang Diyos ila protector. Ikalima, ikaanom, ikapito, kag ika-100, God is good to them. Correct? Karon, kaya ang Diyos maayo sa ila. Sila sa Ginoo, hindi ka mo magsimba sa iban nga Diyos-Diyos. Kaya ang iban nga Diyos-Diyos, hindi maayo sa inyo. Kag hindi na sila tuod. They're not good to you. The other gods and goddesses did not create you. Other gods and goddesses are not providing your needs. Di karon dito pa kamo inyo ya. Dito kamo kay Baal, dito ka kung sinuda. That's why ang Diyos very specific. Ari, sample lang ha. Sample lang. Deuteronomy chapter 22. Ari ay. Hambal sang Ginoo sa ila, take note. Deuteronomy chapter 22. Sila isang Diyos. Verse number 1. Alin na natin sa verse number 1 para dasig lang, no? Sila sa verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination to the Lord thy God. Nung principle de, sila sa Diyos, ang isa ka babae, hindi magsuksok sang panapton nga naparteneser sa lalaki. Ang mga lalaki, hindi man magsuksok sa mga panapton nga naparteneser sa mga babae. Did you get the point? Ang balsan Diyos? Nga kay ina nga practice, gina-practice sa mga Canaanites. Sila sa Diyos, kung para sa lalaki, hindi mo suksok. Utang maabis mo nga timpo. Sa aton niya bino, sa aton context. Example, anong biste nga para sa lalaki? Pantalon. Di ba? Ano pa? Ha? Kamo. Example. Di sila isang Ginoo, kung nagasuksok pantalon na lalaki, kung babae ka, hindi ka magamit sina by principle na yan. Kung sa context nato niya, subong. Ang iyasang babae naman, ano kalabanan sa babae? Ha? Bestida. Sagwa lang balaya, nung kaya anay sang padalom-dalom. O, palda, ano pa? Bestida. Ti sila isang Diyos, kung sa aton yung subong context ha, sila isang Diyos, kung lalaki ka, hindi ka magpalda, hindi ka magbestida. Correct? Kaya nga, ini nga practice, gali, gina-practice ini sa mga unbelievers at nga time. And God wanted them to exalt God. That is why, even in the way they dressed up, God wanted them to be unique compared to the unbelievers. The same principle man na Japon subong. Diba? Ari pa gido. Sila sang Ginoo sa ila. You go down to verse number 9. Sila sang Ginoo, thou shalt not sow thy vineyard with diverse seeds. Hindi ka mo magsabog sa inyo mga umas ang lain-lain nga binhi. Simple lang. Ano nga lain-lain nga binhi? May humay, may mais, may munggo, may eggplant. Isahon mo lang kag isabog. Nga kaya mo na ang practice sa mga Canaanites. Tisili sa Ginoo, ano ko no? Lest the fruit of thy seed which thou hast sown, the fruit of thy vineyards be defiled.
Tingon sa aton pa, sa mga Hudiyo, ginasiling sa Diyos, kung amo ni nga seed ang panggas mo, amo lang kinaya nga seed ya. Hindi na paglaktawi, hindi na saramaha. No? Kay gusto sa Diyos ya, inang klaro bala. May ara nga distinctive. Verse 10, thou shalt not plow with an ox and an ass together. Hindi ka mag-arado sang baka kag asno nga isa lang. Updon mo sila. Hindi ba lang gamit ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 6, no? Pagsiling na ba ni Pablo, and be not unequally yoked together with unbelievers. Di niya naging kwa. Diri yun. Principle. Nga kung Christian ka, you have to marry Christian. Di nang principle. Diri yun. Thou shalt not plow with an ox and an ass together. Basahon ta pa ang 1 Corinthians chapter 6. O, tanawa blada, kaya mo nga principle, ginkwaan sang kasulatan. Araw sa verse number chapter 6, ha? First Corinthians. 2 Corinthians, chapter 6. Ano ginambal sa ang kasulatan? Especially sa 1 Corinthians 6:14. Arayo, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Now, ibalik ko to kay nasa Deuteronomy chapter 22. Amo ning gusto sa Dios nga kinanglan sila sa mga Hudiyo, kamo mga Hudiyo mag-arado kamo sang sapat, hindi nyo pag tingubon. Hindi ko mag-arado sang baka kag sang asno. Anong principle behind? Kaya ang baka, lain niyang movement mo, ang asno lain man. So hindi mo pag-updon. Magluwa sabi nga mo ng practice sa mga unbelievers, the principle is very clear. Sila sa Diyos, dapat kamo nga mga Hudiyo, hindi kamo mag-intermarriage sa mga Canaanites, mga unbelievers. Kaging gamit ni Pablo nga principle mo na subong. Okay? So, if you really want to understand that God wants you to be identified with Him, distinct ikaw nga tao, no? Nga hindi ka nga para ka sa Diyos, God wants you to promote God. God wants you to be identified with the Lord. Abay, maintindihan ta na. Amo nang gusto sa Diyos, siya i-exalt naton. Kaya nga, the moment you go with unbelievers, kung ang imo partner abi unbelievers, how can you exalt the Lord? Problema ka, hindi ba? Sa vlog, sa buloton, sa vlog sa atong kabuhi. That's why marriage is an important part of our life. Yung kinahanglan pangamuyuan mo maayo, panumdumon mo that you are already identified with Jesus. And what is the purpose of God in your life? That in your life, you are going to exalt God. Never to compromise. Amo ni siling sang Ginoo sa mga Hudiyo, hindi ka mo mag-compromise sa mga unbelievers. Be able to stand with the principle of being a chosen person of God. Why? Because God will be honored, God will bless your life if you follow the purpose and the plan of God. Okay? Now, number 2. Ano pa ang purpose ng Diyos nga gusto yang ibayaw naton, isimbaw naton ng Ginoo? That's why even in our worship to the Lord, we have to see to it that God is reverent and respected sa aton mga kabuhi. May nabasahan ko sila niya. Worship is not just an event we attend, but sacred time to honor the Lord together as believers. When we value God's presence, we also value the time set apart for worship, prayer, and hearing His Word. Aryo, being punctual reflects discipline, respect for others, and a heart that prioritizes God. Arriving early prepares our hearts to worship and receive the message God
has for us. Te, amo na nga, bisan sa aton nga attitude, sa aton pagsimba sa Ginoo, it is always reflected. Di ba? How do we exalt the Lord sa aton mga kabuhi? Time na. Sige. So, ari, ano pa ikaduwa da? Sila isang Bible, the purpose that God established His own church is the edification of saints. Ano magsiling ka edification? Build up. Amo ning katuyan sa Dios. Ang una to, ano to? The exaltation of God. Ikadua, anong tuyo sa Dios nga establish niya ang church para for the edification of the saints. May ginpili na siya para siya kagalingon. Anong tuyo sa Dios? Paligunon. I-build up ang church. I-build up ya ikaw. I-build up ya ako. Amo ni sila isang Bible, Colossians 1:28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. What is meant by perfect? Matured. Right? Amo na nga sila sa Ephesians chapter 4, another passage. Sila isang Bible, and He gave some apostles, pagkayab ni Kristo sa langit, sila dire, He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. For what purpose? For the perfecting of the saints. What do you mean by perfecting? Maturing of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Ra ang word nga, edify. So, ang ikaduwa nga katuyuan sa Diyos nga establish ang church para ano? Para mapaligon ang church, ikaw kag ako. Paano kita mapaligon sa Ginoo? Hilay sa Bible, tiginatag sa aton ang mga gifted men. Amo na may mga pastors nga naga-share sa Word of God. Nagatudlo sa pulong sa Diyos. Ano katuyuan sina? For the perfecting of the saints. Para ano? Para mag-mature ikaw, kag ako. Ano pagid? Para maghimo ka sa pulaton sa Diyos. Anong katuyuan sang ginatunan mo? Ikaw mahimo sa pulaton sa Diyos. Pila ka nakatuig nga Kristohanon. Pila ka nakatuig nga membro sini nga church. Ang pamangkot, are you doing the work of the ministry? Diba? Ang paghimo sa pulaton sa Diyos, hindi lang na yan napartiniser sa pastor. Yan na yan sa mga Kristohanon, trabaho. Ang pastor gatudlo. Ang ginatudloan, amo naman na ang maghimo sang ulobrahon. Kung sa eskwelahan pa, ano gani panawag sila? Pita, no? Anong pita? Performance task. Diba? Muna subong ang trust na education, may performance task. But silingon, kung estudyante ka, dapat ibutang mo na sa application, action, practicum. Na muna mo silingon. So kung Christian ka, dapat nga gina-practice mo man ang imo nga natunan. Correct? Damo na nabala mo sa Bible. Natudluan ka, share the Word of God. Question, was there anybody na nasharean mo sa Word of God? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. What is the expectation? Unto a perfect man, unto the measure, stature of the fullness of Christ. Mag-mature kita. Okay? Now, ano pa ginambal sa 1 Peter chapter 2? Sila isang Bible, wherefore laying aside all malice, all guile, hypocrisies, envies, and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kag silindira, to whom coming as unto a lively stone disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also as lively stones, built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So, in other words, ang Ginoo gusto nga magkambyo sa kabuhi ta. Kuhaon niya ang ginatawag nga malis sa atong kabuhi. Anong malis?
Inang desire bala to harm someone? Or the feeling of pleasure at someone's misfortune? Ano ba silingon? Malis na panawag. Na balang kung may ara tao nga dako ang problema o kung nahulaan, ikaw yan masiling ka nga bagay na saya. Hindi na nami. Di ba? Kita ng mga Christian, we have to be sympathetic with other fellow Christians. Kung nalambutan sa mo ng problema, hindi kaya masiling nga, mayo na sa iya. Ako ya, mayo ko kay way ko ya sina. Siling sa Bible, ang kung Christian ka, ang Diyos gusto sa aton, liwaton ng aton batasan. Liwaton na aton kabuhi. Muna importante, bala nga, may pagkambyo bala sa aton batasan? Kung sa una nagapamuyayaw ka, subong kapamuyayaw ko man Japon, huwag isang liwat, di ba? Kag kita, abi naton, may mga term nga ginagamit ang abi naton, maayo pa na, pamuyayaw na na. Ay, daw mo na no? Luminyambal ko na kita. Kabati ko na kung isa, bisan sa mga so-called Christian pa, hindi bala careful nga nang ginapangambal yan, pamuyayaw na na. Kagamo na sila isang Bible, sila ni Jesus Christ bala, kung anong gagwa sa bata, di nahalin. Di, so aton nga kaugalingon Nga mo nagagwa sa baba mo, kay base number 1, base unregenerated pa. May hulubaton na siling, there is no clean water that comes out from a dirty stream. Wala sa maigko, wala sa matinlo at tubig nga nagahalin sa maigko at tuburan. Kung ang tagipusoon ta puno sang kaigko ang gagwa kay kuan man. So ang malis siya mo ning balatyagon kon bala nga ang isabi na hulaan kay ikaw ya wala daw nalipay ka pa. We should not have that. We should not have that, no? Kung may ara dara nga daw may nagproblema sa kabuhi, kita nga Christian, we have to be sympathetic. Pray for him, pray for her. Kung may bulig ka, buligan mo, kay utod mo na mo. Kung ikaw man, balik tabi sa imo. Kung ikaw man na nahulaan, kagamo man ang balatyagon sa iban sa imo, kung hindi man nami. Diba? Amo nang gusto sa Diyos, kakwaon sa aton. That's why nga siling sa Bible, God wants us to be edified. Paliguno ng aton nga kalag, kabuhi. No? And, of course, we should not have this kind of feeling. Ano ning guile? Deceit or cunning, it signifies dishonest manipulation, hiding true motives, using insincere words to mislead others for personal gain. Inang may lakot ba lang ito, anay? No? Maginegosyo ka, masiling ka nga, bakla ni Balaw kay makapayo ni. Nga, hindi man gali. Hindi ba? Kay kabalaw ka sa mga naga-promote, bisan di pa na maayo ang produkto, i-promote sa imo, pukunutod mo na, kung di na pamatudan nga maayo, di mo na ipagamiton nga para lang makaimo ka sa imo nga, may insincere words ka, mislead others for personal gain. Gahil panawag sina. Ano pa kayo? Hypocrisy. What is the meaning of hypocrisy? Pretending to be someone, even though you are not. Ano pa kayo? Envy. Ano niyang envy? Resentment or discontent towards others. Towards others' blessings or success. Ano nang envy? Nabala kong kinapakamahing iban, galain buot mo. Amo nang natawag envy. Ano sa iligano ng envy gani? Isa. Likawan ta ginaya. Kung may ginapakamayo sa Dios mga kauturan naton, ng tagaan sa Dios ang pagmasalakyan gwapo, hindi kayo magbatyag. Nisa ka? No. You have to be thankful to God that God is blessing your brother. Di ba? Salamat sa Diyos, napakamayo. Pero kung makita mo, utod mo ang kaluluoy, masubuan ka man. Di ba? Amo na ako. Ang prayer ko sa Ginoo, Lord, bless your people at Sunshine Baptist Church. Kaya kung ginapakamayo sila sa Ginoo, kundi malipay ka man, wow, praise God, kaya ginapakamayo nga ako utod sa Ginoo. But silingon, the church is also blessed by God. Ama kung yung bless ang Ginoo ang utod mo, di ba? And that brother or sister will also bless the church.
And definitely, ikaw man mismo ang pakamayo. What is jealousy? Exclusive ownership. Resentment if others own. Ari ng jealousy naman, no? Kung anong ara sa imo, pag nakita mo sa iba na may ara man, galayan naman buot mo. Kaya nga, gusto mo, ikaw lang may ara. Naamo ng jealousy na tawag. Hindi na yara bintana. Ang envy, discontented ka, kung may ara sila, why ka. Okay? Ang jealousy naman niya, anong jealousy sa iligay nun? Pagkaimon, no? Pagkaimon. Ang pagkaimon naman niya, galain man buot mo, nga may ara ka, nga may ara man siya. Kung si brother Monibe may Montero, ako ya wala. Masiling ko, baway kuya ba? Galain buot mo, jealousy, panog. Pero kung may ara, hindi, amo nagliyo. Kung may ara sabi, why kaya? Galain buot mo. Hindi, kung may ara kaya, why saya? Galain buot mo. Jealousy, panawag. Pero, kung may ara siya, wala ka, panawag siya na envy. Kuha mo? So, siling sa Bible, ang Diyos gusto mag-edify sa aton, gusto i-change ang aton nga mga characters. Kabalo ka, ang ginabaylo sa Diyos, una, gid karakter, tayo hindi itsura. Amo ng transformation na tawag. Ang itsura mo niya, daway na tsansa. Anong ginakambyo sa Diyos? Ang aton batasan. Diba? From the inside, gauna ang Diyos bago sa aton, tagipusoon una sa atong kabuhi, and then, that's the time nga kung nging kambyo na sa Diyos, ang imong nga kinaiya, ga-reflect na sa imo itsura. Diba? Kay kung way nagikambyo sa Diyos ang imong kabuhi, ang itsura mo, naghambal, nga ikaw, masyado ka, daw ay kakalipay sa life mo. Diba? Ang itsura mo, lain niyang tao nga permi lang kaugtom. Kita mo permi, duway kibla kalipay, oh. Diba? Nga way sa kalipay, kayo way na-experience yan ang pagkambyo sa Diyos sa kabuhi. Did you get what I mean? Kuha nyo. Tiyan mo nang buot silingon sa Ginoo. Mag-edify ang Diyos sa kabuhi ta. Ang Ginoo nagauna sa sulod sa aton mga kabuhi. Nga ang aton mga batasan, refleksyon sa Ginoo. Tandaan mo na, we are not perfect Christians. Hindi kita perfecto. Ang pagkambyo sa Diyos sa aton, posible amat-amat. Hasta sometimes nga, kung mapatay kita, kompleto na itong kambyon kita sa Ginoo. May nako time, kadto kita sa katapusan. Ano pagid ang katapusan nga purpose ang Ginoo sa life ta? Okay, diri lang ko matapos. The fulfillment of the Great Commission. Amo ni, ano ganitong una? Katuyo sa Dios sa aton? The exaltation of God. Para itibong naton, bayaw naton ng Dios. Ikadua? Alright. For the edification, to edify the saints. Sa ikatatlo, katapusan, the fulfillment of the Great Commission. Ano tuyo sa Diyos gintawag ita? Ginpili ita? Ginimo ita nga church? Para nga tumanon ta ang iya dako nga sugo. Ano ni dako nga sugo sa Diyos? Ari siling sang Ginoo sa mga Hudiyo, sa verse number 19 na lang ta, mas basa, or sa verse 18, and Jesus came and spake unto them, sa mga disciples, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Now, mga kauturan, ang katapusan ng katuyuan sa Diyos na build ang church, hindi lamang maibayaw naton siya, paligunon ang mga Kristohanon. Ikatatlo, nga ang paligunon niya kita, agod nga kita maka-fulfill sa iya Great Commission. Tandaan mo ha, ang unang sugo sa Diyos sa aton, as a church, no?
amo nga kita mapaligon na sa Diyos. Kaya hindi man kita maka-fulfill sa Great Commission kung hindi kita edified. That's why sa gina-edify kita sa Ginoo, dira kita naga-fellowship as a Christian, ginapaligon sa Diyos ang aton mga kabuhi. Para maka-fulfill kita sa Great Commission. Take note in Matthew chapter 28 verse 16 to 20, katapusan na lang ng ambal ni Jesus yung mga disciples. Last na ni. Kung last gani, ang last words are very important. Last instructions are very important. Kaya nga aman, kung last na gani, you have to save the best for last. So anong sugo sa Dios sa ila? Sila sang Ginoo sa ila, lakat kamo. Kagimua nga mga gintutunan ang mga katawhan. Tugmawan sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Balaang Espiritu. Take note, name of the Father, Son, Holy Spirit. What do you mean by that? Trinity. Pwede nagambal nga names. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Meaning, kung nagabaptize ka, nagatugmaw sa ngalan sang Trinity. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Anong buot silingon sini mga kauturan? Ari ang buot silingon sa Diyos. After kang ginpaligon sang Diyos, nagmature ka na nga Christian, naggrow ka na as a Christian, nagkambyo ng kabuhi mo sa Christian, anong tuyo sang Diyos sa imo? Agod nga kita mangin palagyan sang evangelism kag discipleship man sa iban. So, ginatawag naton ini evangelism and discipleship nga ginatawag. That is why it's very emphatic. Pag sila sang Ginoo, go. So, gina-stress ang Diyos. Mag sila emphatic gani, ara ang strong point nga gusto i-emphasize ang Ginoo. Go. Di ba? Ang go diri, kung sa Greek pa, aorist participle, daw kaangay sini daw progressive bala. When you have gone, kung nakalakat na kamo, lakat pagid. Daw mo nang bot silingon. So sila isang Ginoo, hindi kita magkontento nga isa lang katao na siran mo. You have to share to other people. Hindi ka magkontento nga membro lang sa panimalay mo ang nasiran sa gospel. You share the gospel to your fellow workmates, di ba? Classmates, friends. Amo nang ginatawag nga Great Commission. Magsiling nga Great Commission gani, it is a great commandment. Greatest mandate. Amo na magsiling nga make disciples ara ang iyang kabugusan sa ministry sa paghimo sang ginatawag nga disciples. 3 functions. Number 1, going, baptizing, teaching. Lakat, tugmaw, tudlo. Amo na nga kinahanglan magpatugmaw kay para matudloan, no? Ang tao nga wala na tugmawan, hindi mo na matudloan sige-sige. Kay way na sa permanente. Pero kung natugmawan na, members ng church, ara ka nagapungko perme, the pastor can teach always. Amo na sila isang Bible, amo na ginatawag nga discipleship, 3. Kalakat ka mo, that involves evangelism. Gapamisita ka mo, ga-share sang word of God. Tapos nga na-share na, nagbato, nagtuo kay Kristo, anong the first step? Tugmawan. Tapos matugmawan, tudluan. Amo ni ang 3 kabutang, 3 ka elements ay natawag discipleship. Going, baptizing, teaching. Amo na sentro na make disciples na Japon. Diba? So, in short, amo na ang punto sa ginatawag nga discipleship mga kauturan. So, tugmawan sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Balaang Espiritu. Meaning sa ginatawag naton nga Trinity. Tapos, siling ko, nashiran mo na, natugmawan mo na, ay ikatatlong nga function sa discipleship, tudluan. Munang discipleship, mga kauturan. That's why hindi kita makatudlo kung ay diri sa church. So, sige. So, ari may nambasaan ko, nya evangelism is hard. Budlay, mag-evangelize. But watching people you love go to hell is harder. Te, malipay ka kung may mga tao nagkadto sa impyerno. Sobra pa gid eh. Di ba? So,
amo na nga siling naton, sometimes we are occupied by the activities of the church that we neglect the unsaved people. Amo na kita, dapat hindi lang nga fellowship ta perme, reach out sa mga tao nga wala pa sa Ginoo. So, conclusion, amo na yung tatlo ka purposes ng church: exaltation of God, edification of the saints, fulfillment of the Great Commission. My question is, are you a believer of God? Are you a Christian? If you are a Christian, you are a member of the church. As a member of the church, these are the purposes that God has for us. Mga muyota, may naman nga lang itnon. Thank you for reminding us about these things. Tudloy kami nga maghimo sang amon nga buluhaton sang imo kabubuton as a member of the body of Christ. Kay ning amon prayer in Jesus' name. Amen. Sige, shall we all stand? And then let us sing the last hymn.